Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to my vlog. Taray, heto, nagbabalik na naman tayo sa pagba-vlog. Actually, bago nga tong video na to na in-upload ko, meron naman talaga akong naunang in-upload. Ang problema, nawala nga sa Facebook. Hindi ko nga alam kung ano ang dahilan kung bakit nga binubura ni Meta yung mga iba kong video. Hindi naman rugo maabot ng 1 million views, hindi ko alam kung bakit tinatanggal. Kaya naman pasensya na po dun sa mga nag-e-expect ng video ng ganap ko nung fiesta. Gustuhin ko man nga i-upload ulit, ang problema, nagbura ko agad. Hindi ko in-expect na buburahin din ni Facebook, aning kapakyapos. But anyway, life must go on, anapin. After nga ng piyesta, pagkagising ko kinabukasan, may naaamoy nga ako nasusunog. Diyos ko, menying lalikwan da kining kusina. Kung hindi ko nga agad nakita, ay sigurado meron kaming uling na pangdederang. Bale, ito nga ang kanin lamig na to na sinasangag namin ngayon, tira nga nung gabi dahil nga hindi na sila nakakain at busog nga sa fiestahan. O di ba balada siguro atakasan da, ising leku, bangkan tamapangan. Sobrang mahal nga ng bigas ngayon, bawal tayong magaksaya. Kahit isang butil lang yan, kailangan kainin natin. Pagkatapos ko nga magsinangag, ayan, agad na nga akong kumuha ng plato para makasandok na habang nga mainit tong sinangag natin. Actually, nung nakipamiesta ko, talagang iniwasan kong kumain ng kanin kasi puro ulam lang talaga yung mga kinain ko. Kaya naman for today's video, puro kanin naman yung kakainin ko dahil nauna na nga yung ulam. Charis. At syempre, nagpapasalamat po kami sa lahat na nagpadala nga ng ulam sa amin. Diyos ko, mga 1 linggo lang nito iniinit namin to. O diba, dun sa mga nag-fiesta, wala na silang ulam. Pero kami, parang fiesta ulit. Marami pang ulam. Heto nga pala mga iniinit na ulam na to, menudo, Shanghai, hamonado, at saka asado. Diba, sa dami ng option ng ulam ko ngayong umaga, para ka na din nag-buffet. Heto talaga yung pinaka best part sa mga shinaron mo. Yung iniinit-init mo na lang at manuyo-nuyo na talaga sa kakainit. Lahat nga nang hindi ko napuntahan ng fiesta, pasensya na po talaga kayo kasi sobrang init talaga. Masakit na, harapin po tamitas siyang high blood. Charis. At fast forward nga nung mga bandang hapon dahil nga birthday nung asawa nung kapatid ko, heto nag-request nga na magluto ng sopas. Taray, diba? Napakasosyal. Birthday pero sopas ang ihahanda. Anyway, wala naman din kasing masama kapag nagluto tayo ng sopas kapag birthday. Ay bata, ano rugumburi na nita mag-birthday sopas may wari pagbigyan, diba? Sabi nga nila kung ang pansit daw pampahaba ng buhay kapag inihanda mo sa birthday, ano naman kaya yung sa sopas ne? Comment down below. Dahil nga maliit lang yung kaldero namin, dito na lang ako sa Talyasi maggigisa ng sopas. Baka kapag kasi dun sa kaldero ako nagluto, maging macaroni salad kasi hindi kakasya yung sabaw. Nung mainit na nga yung kawa, naglagay lang ako ng star margarine at hinayaan ko munang matunaw at nilagay ko na nga din itong bawang at sibuyas. Hinalo-halo ko lang hanggang maluto nga yung bawang at sibuyas. At nung okay na nga, ayan, sunod ko nang inalagay dito yung pangsahog natin na manok. Bali hindi na nga ako ang nag-prepare ng mga sangkap na to at yung kapatid ko na lang, sila na lang yung gumawa. Dahil nga sabi ko pagod ako, kung gusto nila sila na yung mag-prepare at ako na lang yung magluluto. Since 2 kilo nga itong sosopasin natin ngayon, ayan, naglagay na nga pala ako dito ng maraming paminta. Alam nyo ba, bet na bet ko din talaga sa sopas yung maraming paminta, yung tipong naaanghangan ka hindi dahil sa sili pero dahil sa paminta. Since konti lang naman itong mga carrots na to, sunod ko na din pala itong nilagay. Halo-halo ko lang na mabilisan at naglagay na nga ako dito ng sabaw na tubig. At dahil nga hindi tayo naglagay ng patis, ayan, naglagay na lang ako ng konting asin. Nagdagdag na din pala ako ng konting pampalasa na ginisa mix at ayan, nilagay ko na nga dito sa pinakasabaw. At habang ang hinihintay kong kumulo yung sabaw, ayan, nagtimpla na nga pala ako ng kape dito. Alam nyo naman, kahit mainit, tayo mga Pilipino, mahilig talaga sa kape. Ay, ako na lang pala. Pota madami nun naman tangaliwag yang ila mahilig magkape. Shoutout na din pala doon sa bago kong basher na lagi daw nanonood sa akin. Hindi daw masarap yung luto ko. Ang taray lang no? Paano niya kaya natikman habang pinapanood niya ako, no? Pero syempre aaminin ko din naman sa inyo na hindi naman lahat talaga nasasarapan sa luto ko. Sabi nga nila magkakaiba nga tayo ng taste pagdating sa pagkain. Gaya nga na madalas ko sinasabi sa mga vlog ko, adjust your taste depende sa panlasa nyo. Hindi ko na lang nga alam dun sa isa kong basher kung bakit mapait yung panlasa niya. Tsaka advice ko lang din sa mga nanonood sa akin, kung ayaw nyo po ako makita sa mga newsfeed nyo, yan, follow nyo na lang ako or i-block. Diyos ko, napakadali nun. Kesa naman nga sa magkalat ka ng bad vibes sa comment section, Diyos ko, solohin mo na lang yung kalungkutan mo, wag mo kaming idamay. Pero sige, bisa ka pa rin manalbeka rin video ko da kay Black. For the views pa rin yan.
Charis. So fast forward, nung medyo bumubukal-bukal na nga yung sabaw ng sopas natin, nilagay ko na nga dito yung mga hotdogs. At nung todong-todo na nga yung kulo ng ating sabaw, sunod ko na ding inilagay dito yung ating macaroni pasta. Pagkalagay nga ng mga pasta, syempre hahaluin natin to ng hahaluin para hindi magdikit dun sa ilalim. Bali, pinakuluan ko lang to siguro ng 5 to 6 minutes. Then kapag medyo half cook na nga yung pasta, sunod ko nang inilagay dito yung gatas. Dito nga sa 2 kilong sopas, bali 4 na lata nga ng gatas yung ilalagay natin. Ay Rugo, sabi ko nga sa inyo, tipirin nyo na sa lahat yung sopas nyo, wag lang sa gatas. Yan kasi yung nagpapasarap talaga sa kanya. Pagkalagay nga ng sopas, ayan, medyo kumukulo na nga, kaya naman hinalo-halo ko na din para magkapantay nga yung pagkakaluto ng ating pasta. Bali, magte-taste test muna tayo bago nga hayaang kumulo itong ating sopas. At bago pa man maluto, ayan, bali ilalagay na nga natin dito yung mga repolyo. Yes, opo, para maiwasan nga natin yung overcook na repolyo, talagang bago nga maluto, dun ko palang to linalagay. Agad ko na nga din pinatay yung kalan at binudbud ko na nga itong mga nilagang itlog. Taray, diba? Halos kalahating tray yata na itlog to. Diyos ko, karakal ng karakal. Actually, kaya talaga marami yung niluto namin sopas ngayon para nga mabigyan ko yung basher ko na nasa Dubai. Charis. Well, anyway, that's it muna for today's video. Thank you for watching and see you again on my next vlog. God bless everyone. Bye!